Sa ating latest satellite image ay easterlies pa rin ang nakakaapekto sa ating bansa. Wala pong namumuo or wala tayong ine-expect at wala rin tayong binabantayan na anumang sama ng panahon o bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Pero meron tayong nakikita na nakakaapekto sa Batanes at sa Babuyan Island. Ito yung frontal system o yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. At dahil po sa area na yun ay nagbibigay yung frontal system ng maulap na kalangitan na may kasamang mga pag-ulan, specifically dito lang sa Batanes at sa Babuyan Island. Pero sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, Luzon, Visayas, Mindanao, ay partly cloudy to cloudy skies ang ating ine-expect. Ibig po sabihin ay mainit, malinsangan sa umaga at tanghali, pero may chances ng mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa hapon at sa gabi. Katulad, yung isolated rain showers and thunderstorms ay yung katulad ng mga nararanasan natin dito sa Quezon City noong mga nakaraang araw. Ito yung halimbawa ay may ulan dito sa Quezon City pero sa Karatig City niya ay hindi naman. So, yung dalas ng mga localized rainfall and thunderstorm ay isang hudyat na dumadami na o tumataas na yung moisture content natin sa atmosphere. Ito ay signal na papalapit na tayo dun sa tinatawag natin na southwest monsoon o yung tag-ulan season natin. So, ang tanong po natin ay, tag-ulan na ba? So, may mga criteria po na ginagawa dito sa Pag-asa na kailangan ma-meet bago tayo mag-declare ng onset ng southwest monsoon at or yung rainy season. Kasama po dyan yung criteria na may kinalaman sa rainfall at saka sa winds. So, may mga minomonitor tayo na stations na mainly nasa western part ng Pilipinas, yung mga nasa climate type 1 or yung may mga defined the season na hot at saka dry and wet season. Kailangan ay ma-meet yung criteria na doon. Isa sa mga criteria doon ay dapat for the past 5 days ay merong at least or more equal or more than 25 millimeters or dapat for the past 3 days, 3 consecutive days, dapat merong at least 1 millimeter. Also, dapat yung winds na nakaka-apekto sa kanila ay may westerly component para isang hudyat na nagtatransition na tayo papunta sa southwest monsoon. Again, yung southwest monsoon, kaya siya tinawag na southwest monsoon kasi galing sa southwest yung hangin na makaka-apekto sa atin sa Pilipinas. At dahil mataas yung moisture content dito, yung nasa western part ng Pilipinas, yun yung magiging maulan during wet season natin. So, ang tanong po ay kung tag-ulan na ba? Hindi pa po. Base po sa monitoring natin dito sa Pag-asa, ay hindi pa natin nami-meet yung criteria para masabi natin na tag-ulan na.